Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nakita ni Juliana na may kasamang babae si Leopard at pumasok sila sa isang restaurant at agad naman niyang itinawag kay Celia. Biniro naman niya si Juliana na marunong palang gumamit ng cellphone ang huli. Nagalit naman si Leopard nung isinumbong ni Juliana kay Josepino ang kanyang nakita. Kaya natakot ang babae. Minsang pumunta si Juliana sa bahay nila Leopard ay muntik niya itong banggain dahil sa kanyang mga maling akala nang minsang dumalaw si Juliana sa bahay nila Celia at narinig niyang kausap niya si Josepino. Umuwi si Leopard na galit na galit. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggo nating kwento na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Ay! Ay, kabayong buntis. Muntik na akong may matay. Pipita! Ano ba yon? Madam, hindi ko po alam! Batang katulong ang tinatanong mo. Halika dito sa kwarto. Ay, sige na, Pipita. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Opo, madam! Ano bang nangyayari sa iyo, Leopard? Nagmamaang-maangan ka pa? Ikaw ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay natin. May nakakita sa inyong dalawa ni Josepino. Pumasok daw kayo sa motel. Tignan mo nga naman ang balita, ano? Kung hindi kulang, sobra. Totoo, nagkita kaming dalawa ni Josepino sa parlor. Pagkatapos, niyaya niya akong kumain sa isang restaurant at ang restaurant na yun ay may katabing hotel. At pagmamay-ari din ng kakilala ni Josepino. Talaga naman ang Juliana na yun. Puputulin ko ang dila niya. Ang ibig mong sabihin, si Juliana ang nagsumbong sa'yo? Sino pa nga ba? Siya lang naman ang pinakamadaldal dito sa ating lugar. Siya ang reyna ng Marites dito. Ay naku, makikita talaga ng babaeng yon pag nagkita kami. Anong gagawin mo? Huwag mo na siyang patulan.
Baka sabihin pa na babae lang ang kaya mong patulan. Makakatikim talaga sa akin yon. Huwag na. Mayaman ka pa naman. Talagang mayaman ako. Marami akong pera. Ay naku, ang mga tao nga naman, chismis ang paboritong business. Natatawa talaga ako nung ibinalita ko sa mga kagaya kong chismosa na nakita ko si Silya at Josepino na pumasok sa ilang restaurant. Sinobrahan na nila. Bah, ika nga, nakabawi na ako sa leopard na yon. Kahit tinagurian siyang tunay na lalaki, hindi ako natatakot sa kanya. Kahit pa malalaman na ako ang pinagmulan ng lahat na yon, madali lang balik ta rin. Embes ako ang nagsabi, sila na. Mabuti naman at marunong kang magmaneho, Pipita. Madali na lang pamamalengke mo. Hindi ka na mahirapan na sumakay sa jeep. Oh, ito ang 5,000. Oh. Ay, madam, ang laki naman po. Oo, mag-grocery ka. At kung sakaling may sobra, sa'yo na. Ay, hindi po, hindi madam. Ibalik ko po sa inyo ang sobra. Okay, titignan ko kung anong wala sa listahan na wala na sa atin. Mautak ka din pala, no, Pipita? Yan ang gusto ko sa'yo. Malika, ihahatid na kita sa labas. Ay, huwag na po, madam. Ako na pong bahala, madam. Ay, ang tagal namang paandarin ng kotse na ito. Mabuti na lang kahit papaano marunong akong magmekaniko. Okay pa naman ang kanyang battery. Ay, bababasa na ako dito sa kotse pero nakasarado na ang pinto. Teka, sinundan yata ako ni madam? Ah, si Ate Juliana naman yan. Kinakawayan ako. Ay, Pipita, ay, marunong ka palang magmaneho. Oh, ano, kumusta ang mga amo mo? Mabuti naman sila, malusog sila, walang sakit. Pilosopo ka. Ano, ang ibig kong sabihin kung hindi sila nag-away. Para sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam sa buhay nila dahil isa lamang ang kong katulong. Oh, saan ka pupunta? Sakay ka na. Ihatid kita kung saan ang puntahan mo. Wag na. Nawalan na ako ng gana sa'yo. Ay, sasakay pala ako. Pero siguraduhin mo lang na marunong kang magmaneho. Ay akala ko pagsisilosan at bubugbugin mo ako. Kagaya ng mga ginawa mo sa mga kaibigan natin. Baka kapag ginawa ko yon, mamamatay ka nang wala sa oras. Oo, talaga. Ayoko pang mamatay, ano. Masarap pang kumain ng kanin. Huwag kang mag-alala, amigo. Hindi ko naman magagawang saktan ka. Kakaiba ka sa lahat ng aking kaibigan. Oh, salamat, amigo. Kung talagang hindi mo ako pinagsisilosan. Pumunta ka sa bahay. Kakausapin ko si Silya. Akala ko binibiro lang nila ako Ampyong at Tata Carlos Miguel kahapon. Dinaanan mo lang silang nagiinuman daw. Hindi na ako uminom kasi maalala ko lang si Pipita. Pumasok na naman palang katulong. Oo nga eh.
Akala ko at akala din niya makipag-Valentine's pa siya dito pero tinawagan naman siya ng agency. Pero tika, di ba malapit na kayong ikakasal ni Kulasa? Ayan ka na naman eh. Iniinis mo ako, kamutaw. Baka maunahan pa kita kung babagal-bagal ka. Kung gusto mo, sa'yo na si Kulasa. Ha? Ay, napagod ako ng husto, Celia. Ang sakit ng balakang ko at tuhod ko. Pwede bang masahin mo ako mamaya? Dumaan ka na sana doon sa parlor at doon ka nagpamasahe. Oo, nakita ko sila Danilo at Ilyong. Baka mapasubo ako sa kanila. Hanggang ngayon pa ba ay galit ka pa sa kanila? Oo. Talagang hindi ko pa maiwawaglit ang mga ginawa nila. O kung walang gagawin si Josepina, pupunta kami sa firing range. Iba na naman ang iniisip mo. Lalaki sa lalaki to, Celia. Titignan ko nga kung sino ang unang babangon. Asa nga pala si Juliana, pumunta na ba rito? Hindi pa. Isa ba yun? Makikita talaga ng babaeng yon. Makikita niya. Ay nako, busog na naman ako, Pepita. Hindi na talaga mapipigilan ang paglaki ng aking tiyan. Kasalanan mo to. Ho? Ano pong kasalanan ko? Magaling kang magluto. Please naman, huwag mong gaanong sarapan ang iyong luto. Lalo na yung mga paborito kong putahe. Hanggat kaya nyo, sir. Kumain lang kayo. Pangit ngang tignan kasi lumalaki ang aking tiyan. Masisira ang aking pagkamacho, ang aking pagkalalaki. Asa nga pala, marunong ka bang magmasahe? Medyo, sir. Ako na lang ang magmamasahe sa iyo, Leopard. Sige, mabuti naman kung ganon. Sige, pasok na ako sa kwarto, ha? Sunod ka na, Celia. Ay, si Leopard talaga. Hindi na naawa sa iyo, Pipita. Ayaw kanyang pagpahingain. Isa yan sa mga inayawan ng aming katulong. Kaya umalis. Ay, mabuti naman at pumunta siyang kwan dyan sa Bugyasan, kamutaw. Pero, tapos naman na yatang anay ng mga gulay. Marami pa. May natitira pa. Alam mo, matagal ko nang hindi nakikita si Angkwan. Sayang, wala siya nung nandyan ako. Ang sabi nga sa akin, pupuntahan ka namin para makapagbanting daw tayo. Sana. Pero, itaon nyo sa day off ko para makapag-jamming tayo ng matagal. Ay, may mga beach din pala sa malapit dito. Maligo tayo sa beach. Summer na eh. Sige. Sabihin ko sa kanya. Sige. Babay na, kamuto. At magtrabaho pa ako. Sige, babay na. Kanina pa ako nagbobosin. Pero wala namang lumalabas. Baka hindi nila naririnig. Ang mabuti pa'y tawagan ko si Leopard. Ang hirap niyan. Baka nakalabas na siya. Ay teka. Si Juliana itong papalapit sa akin. Magandang araw sa inyo, sir. Ay, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Ang saya-saya mo Anong balita? Sa ngayon, wala pa, sir. May nagbubukas na ng gate. Ay, may sasabihin ka ba kay Leopard at kay Celia? Halika, pumasok ka muna. Makikapi tayo. Sige, sa ibang araw na lang, sir. Anong nangyari sa babaeng yawn? Nagmamadaling umalis.
Parang may kinakatakutan. Sir, pasensya na kayo sa akin. Ang tagal kong binuksan ng gate. Ipasok niyo na lang yung sasakyan niyo, sir. Pero nakaalis na si Sir Leopard. Hindi si Leopard ang pinuntahan ko dito. Si Celia. Ay, di kayo, sir. Di ba si Ate Juliana yung umalis? Oo, pero nung buksan mo na ang gate, ayaw, nagtatatakbo siyang papalayo. Bakit kaya? Ikaw talaga ang sadya ko, Celia. Nakakaaliw ka kasing kausap. Isusumbong kita sa asawa ko. Gusto mo? Oo, kahit isumbong mo pa ako sa kanya. Alam ko namang hindi magagalit yun. Diyan nga ako bilib sa inyong dalawa eh. Kayo lang yatang magkaibigan ang hindi pa nag-aaway. Nakaaway na niyang lahat. Pero ikaw, hindi pa. Ako lang kasi yung kaibigan niya na kapag nakainom na ay tahimik lang. Hindi katulad ng iba. Kapag nasobra ng alak, kung ano na ang mga lumalabas sa kanilang bunganga. Tama ka dyan. Pagsabihan mo nga ang kaibigan mong yon, kailangan na magbati na sila. Kung anumang away ang namagitan sa kanila, ayusin na lang. Ay, hayaan mo at tatawagan ko siya. Sasabihin kong andito ako sa bahay ninyo. Sige, tawagan mo. Ako naman ay tatawagan ko si Pipita para maghanda ng pananghalian natin. Oh, andyan ka pala sa bahay ngayon, amigo. Mabuti at hindi ka nakita ni Juliana. Nakita nga niya ako eh. Nagkausap pa kaming dalawa. Pero nung may magbukas na ng gate, ayun, bigla namang umalis. Siguro ang pagkakalam noon, nandyan pa ako sa bahay. O kaya'y ako ang nagbukas. Takot sa akin ang madaldal na babaeng yon. Si Pipita naman ang nakita niyang nagbukas ng gate. Siya nga pala. Dito daw ako manananghalian, sabi ni Celia. Dito ka na rin mananghalian sa bahay mo. May lakad pa ako mamaya. Hindi pa ako makakauwi dyan ngayon. Siya nga pala, punta tayo sa firing range sa Sabado. Bakit? Makikipagbarilan ka? Gusto mong mag-practice? Niyayaya ko ng mga kaibigan natin eh. Pupunta daw kami sa bundok. Ano? Oh, sino naman ang mga kaibigang yan? Kilala mo na sila. Huwag kang sasama sa mga yon. Kung hindi, mapapasama ka sa akin. Kinausap ka pa pala ni Josepino kaya ang tagal mo, Pipita. Ano ba yung perang hawak-hawak mo? Bigay sa akin ni Josefina, madam. Pabuya ko daw kasi magaling ako magluto. 1K itong binigay na sa akin, 1,000. Si Josepino talaga oo. Sa bagay, may kaya siya sa buhay. At sa lahat ng mga magkakaibigan, siya lang ang alam kong mabait at mapagbigay, hindi maramot. Hindi ko sanang tanggapin ito, madam. Kaya lang pinilit niya ako eh. At alam niyo po, tinapik ako at niyakap pa. Ay, bakla yata ang loko na yun ah. Nay! Ayan na naman si Ate Juliana. Siya ang papalapit dito sa akin. Saan kaya nang galing at may dala siyang basket? Ang sipag mo naman, Pipita.
Kahit dito sa labas ng gate, winawalisan mo pa. Nakakaya naman kasi sa mga taong dumadaan. May mga dahon kasing nahulog. Oh, ano ba yung dala mo? Bakit? Bibilhin mo? May nagbigay sa akin ng tilapia. Oh. Masarap ihawin yan. Marami kaming ulam ngayon. Sa'yo na lang yan. May sabihin ako sa'yo, Pipita. Balitadong tunay na lalaki si Leopard. Pero, yung kaibigan niyang si Josepino, bakla yata. Ay, naku, chismis na naman yan, Ate Juliana. Oh, anong chismis ang sinasabi mo dyan, Pipita? Talagang madaldal ako. Pero alam ko, paano hindi ko sabihin na bakla si Josepino? Lahat ng mga kasama niya ay puro bakla. Mga giliw naming tagapakinig, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Ang Tunay na Lalaki. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!